Libo-libong taon bago isinulat ang kasaysayan, bago magtayo ng mga kaharian, bago mabuo ang mga lungsod, namuhay ang ating mga ninuno sa isang mundo na puno ng panganib, gutom at pag-asa. Ito ang panahon ng bato, ang yugto ng kasaysayan na naging ugat ng lahat ng ating nakamit ngayon. Sa silangan, unti-unting sumisilip ang araw, pinapawi ang dilim ng gabi. Ang malamig na hamog ay bumabalot pa sa damuhan at ang bawat hininga ng mga tao ay nagiging usok sa hangin. Sa gitna ng isang maliit na kampo, isang matandang lalaki ang unang bumangon. Bitbit niya ang isang kahoy na sibat na may talim ng bato sa dulo. Lumapit siya sa nagbabagang uling mula kagabi at sinindihan muli ang apoy. Habang sumisiklab ang apoy, isa-isa nang bumabangon ang iba pang miyembro ng pangkat mga lalaki, babae at bata. Ang mga bata ay lumalapit agad sa apoy upang magpainit, habang ang mga kababaihan ay naglalabas ng natirang pagkain mula sa nakaraang araw, karne na tinuyo sa araw, ilang butil at ligaw na prutas. Bago magsimula ang anumang gawain, may isang tahimik na ritual. Ang pinuno ng pangkat, isang babae na may markang ukit sa balat bilang tanda ng karunungan, ay nag-aalay ng maliit na bahagi ng pagkain sa lupa at hangin bilang pasasalamat sa kalikasan. Matapos ito, nagsisimula na ang kani-kanyang trabaho. Ang mga kalalakihan ay nag-ahasa ng mga kasangkapan, pinapalitan ang sirang dulo ng sibat at pinipino ang mga palaso. Ang mga kababaihan ay naghahabi ng mga lambat mula sa hibla ng halaman para sa pangingisda at panghuli ng maliliit na hayop. Ang mga bata ay tinuturuan ng matatanda kung paano makilala ang bakas ng hayop, kung paano makinig sa direksyon ng hangin, at kung paano magtago mula sa mga mandaragit. Isang grupo ng mga ngaso ang lumalakad sa ilalim ng makakapal na puno. Ang sinag ng araw ay halos hindi tumatagos sa mga dahon. Tahimik sila, halos walang tunog ng yabag. Sa kanilang mga kamay mahigpit na hawak ang sibat at pana. Habang naglalakad, napapansin nila ang mga bakas sa lupa, mga yapak ng usa, sariwa at malinaw. Pinag-aaralan nila ang direksyon ng mga bakas. Sinusundan ito ng may tiyaga. Sa di kalayuan, isang maliit na ilog ang tumatawid sa kanilang landas. Dito sila pansamantalang tumitigil upang uminom at magbasa ng labi. Ngunit ang paghinto ay hindi matagal dahil ang bakas ng kanilang biktima ay patuloy na nag-aanyaya pasulong. Sa malayo, sa gilid ng isang damuhan, nakita nila ang kawan ng usa. Dahan-dahan silang pumuesto. Bawat isa'y alam ang kanyang papel, ang ilan ay magtataboy mula sa likod, ang dalawa ay sasalubong sa unahan. Sa senyales ng pinuno, sumirit ang mga palaso sa hangin, kasabay ng malalakas na sigaw upang takutin ang mga hayop. Tumalon ang mga usa, nagtakbuhan at isang sibat ang tumama sa leeg ng isa sa kanila. Matapos ang matagumpay na huli, hindi agad sila nag-uunahan sa karne. Una, nakaluhod silang lahat, inilalapat ang palad sa katawan ng hayop at nagpapasalamat. Naniniwala silang ang kalikasan ay nagbibigay at kailangan itong igalang upang patuloy silang mabuhay. Pagbalik sa kampo, sinalubong sila ng mga bata at kababaihan na may tuwa sa mukha. Ang karne ay maingat na hinihiwa at hinahati, ang ilan ay lulutuin agad sa apoy. Ang iba'y ilalaan para patuyuin at iimbak para sa mga panahong walang mahuhuli. Sa gilid ng kampo, may isang pangkat na abala sa paggawa ng sisidlan mula sa luwad upang paglagyan ng tubig at butil. Ang iba naman ay nag-aayos ng mga balat ng hayop upang gawing kumot o pantakip sa gabi. Ngunit sa gitna ng kasaganaan, laging may banta. Sa dilim ng kagubatan, nagmamasid ang mga leon at lobo, naghihintay ng pagkakataon. Minsan, ang ulan ay bumubuhos ng ilang araw, binabaha ang kanilang tirahan at sinisira ang mga imbakan ng pagkain. Sa gitna ng taglamig, ang hamog ay nagyayelo sa lupa
at ang paghahanap ng pagkain ay nagiging halos imposibleng misyon. Sa mga panahong ito, ang pagkakaisa ng pangkat ang nagliligtas sa kanila, ang pagtutulungan sa paghahati ng pagkain, pagbabantay sa gabi, at pag-aalaga sa mga may sakit. Sa gabi, habang tahimik ang paligid maliban sa lagaslas ng apoy, ang mga matatanda ay nagsisimula ng kwento. Gumagamit sila ng mga anino sa bato at simpleng ukit upang ipakita ang mga eksena malalaking hayop, mga kwento ng Diyos ng ulan at alamat ng mga bituin. May ilan ding nagpipinta sa dingding ng kuweba gamit ang pulbos mula sa lupa at uling mula sa apoy. Ang mga guhit na ito ay nagsisilbing paalala sa kanilang kasaysayan at gabay sa mga susunod na henerasyon. Hindi nila alam, ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat patalim na kanilang hinubog mula sa bato, sa bawat apoy na kanilang pinanatiling buhay, ay unti-unti nilang hinuhubog ang kinabukasan ng tao. Mula sa kanila, natutunan natin ang pagtutulungan, ang kahalagahan ng kalikasan, at ang sining ng kaligtasan. At hanggang ngayon, dala-dala natin ang kanilang pamana, ang tapang, talino, at pananampalataya sa buhay. Ito ang kwento ng ating mga unang ninuno, isang kwento ng pakikibaka at pag-asa.